Pare ha. Salamat, pare. Oo. Talagang una nilang napansin yung bold, naka-bold yung pangalan mo. Oo, nahiya ako. At least hindi ako nakahubad. Naka-board lang yung Pero letters. ito ang bongga ng casting, no? Sanjo, sabi mo nga, 2 years ago ka pa, muling gumawa ng project. We were expecting kasi, nung una, syempre, sinasabi na, yung gagawin mo, no? Nang mapagod si kamatayan, tama ba? Oo, with Daniel Padilla, di ba? Pero eto, exciting din itong project na to. Binasa mo mo yung script or hindi ka nakatanggi because of Augie? Umuo ka na lang. Oo. Nung tinawagan ako for pitching ni Steve, pumunta ako sa nag-meet ako para i-explain yung character story. And then right after namin pag-usapan yung character story, right after that, nag-yes na ako. Hindi, wala pang script. Wala pa lahat yung... Kasi nga, ang pwedeng mangyari, hindi mo nila open pressure. Sabi nila, kung kailan ako ready, pag-usipan, and then sumagot ako kasi sa akin nga parang manggagaling kung sino yung mga magiging ibang cast. Kasi kung kamukha ko, talagang binitaw ko yung buong pamilya kami. Kaya naman, ang dali lang nila nakakuha kasi sobrang pinali na yung tsura ko. Ayun, sobrang akong natutuwa na excite kasi nga magiging challenging to para sa akin dahil pinag-uusapan dito ang bawat generations natin. Yung generation ko, generation ni Kuya, yung Gen Z, tapos yun, kaya maraming mga relate kaya ako humiling din ng workshop, hindi dahil para maalala ko yung mga kailangan kong gawin dahil sa tagal ko ng di umarte. Kumbaga, para maging mas madali yung attack at saka bonding ng family kasi dapat talaga mukha kami pamilya dito. At natutuwa ako na ang casting namin ito talagang pinag-isipan. Kasi para sa akin, casting talaga ang pinaka-importante bago ko bumuo ng isang pelikula. At sinulat nila yung story base kung sino yung mga cast na nakuha nila. So, kaya ang sarap gumawa ng isang project na pinaghandaan, pinag-isipan, at yung alam mo lahat ng kasali is talagang bibigay yung puso doon at tulong-tulong doon gagawin para mapaganda. Actually, nung nabasa ko yung script, medyo siguro sa tagal ko nang hindi nakakabasa ng mga script, medyo nagkaroon ng parang nag-alangan ako dahil hindi ko siya makuha ng ganun kalalim. So, nagsabi ako sa manager na tinanggap ko na to yung project na to, tapos ito na yung script. So, paano ko to gagawin? Kaya akong feeling ako talaga ng workshop para mas maliwanagan ako, mas maging deep yung bawat scene na yun. And then after ng workshop, pagkita ko pala ng first scene, walang mga dialogue, ang lalim na agad yung scene. Kahit gano'n na. So, sobrang akong excited gawin itong pelikula. Excited din ako na makita nyo kung sakaling kakaroon kayo ng time. Yun. Ano genre? Family drama. Ito family drama talaga. Ng typical Pinoy middle class na galing ako ng bansa. OFW. Of course, in real life, alam namin, lalo na ngayon, hindi pa kasi kano. Kasi pinagdaan na si Ria, sila Jojo sana sa Sylvia. Pero in real life, may mga alam ka na, yung mga pwede mong pagbubutan na may mga kakilala ka na di-share yung mga problems sila with their toxic family. Actually, marami yan. Una-una, sa pagiging middle child pa lang, ako pa lang nakaka-relate na doon. Dahil middle child ako. Maraming mga ganong klaseng pamilya na makaka-relate kasi lalo na yung generation ko na millennial,
matitiisin tayo mga millennial eh. Di ba? So kung sino pa nakaka-relate, tayo yung mga generation na matiisin, na mabilis makarecover, hindi pala reklamo, yung ganong ugali, tapos biglang sasamahan mo ng mga ibang klase ng ugali naman ng bawat generations. So, doon nagka-clash. Well, sa Pilipinas naman, actually sa atin, sa mga Pinoy, nandun talaga yung pagiging kapag-alaga, diba? Yung pagiging mabait sa mga tao, na kahit wala na nga tayo, pag may bisita tayo, kaya tayo ng paraan para may handa. Alam mo yun, yung mga ganong klaseng typical na ugali. Yeah, thank you. Si Miss Susan Africa, siyempre, you're playing the mother. Yes. Siyempre, ikaw, kilala ka, iba't ibang klase, Mara Clara days pa na, ng bongga na, ko yung nanay, iba naman sa FPJ's Battle Campo, nanay kami, Labi, anong klase magiging atake mo dito? So, Ako po ang layo ng family. Ako po yung nanay na controlling everybody. Na ayokong walang susunod sa akin. At kumbaga sabi nga nila, akong alpha A. So, ako nag-hold the family together dahil wala na akong asawa. Pero napaka-ganda po ng characters namin. Kasi kahit na nag-aaway-aaway kami, underneath all of that, we love each other very much. alam mo, mo, Miss Susan, parang hindi ko tumatanda. What's your secret? Kasi hindi ka parang, talagang yung itsura mo dati, hanggang ngayon parang talagang sobrang maalala. Siguro, positive attitude po sa buhay. Huwag masyadong nagsiseryoso sa mga problema. Kasi lahat naman po tayo dumadaan sa problema. It's how you deal with it, I guess. That will reflect on your face. Kailangan po lang positive na challenge lang yan dadaanan. Pero congratulations. Naubos na yung sound mo. Walang budget for that. Gaga, napindot mo yata yung bilog, Mars. Hindi, kasi medyo nilalayo ko. Ah. Parang may isang. Ay, hindi niya Jose. Pero, yun yung makapagpasok kami. Kaya medyo malayo. Yan. Pero, congratulations. Ang pinipili mo, Susan, up to now, kasi you're still with FPJ's Batang Quiapo, talagang daw na kayo family. Pero, yeah, thank you yan. Pare, anong classic producer ka naman since you're the producer of this movie? Although yung mga kasosyo ka naman, syempre, lalo na pag may kasosyo, kailangan mag-prepare, di ba? Syempre, anong klase ka? Is what, kumbaga, todo-todo ka? Or kailangan, ayaw ko mag-produce, hindi ko mag-produce yung mga ibang producers. Kuripot, gano'n. Di ba may mga ganun producers ka? Na kuripot. Ikaw, anong klase? Basta budgeted kami ang June. Hindi. Ano naman, in fairness naman sa mga sa cast, ano naman sila. Alam mo yun, kahit sila gustong tumulong sa industriya, kaya nakakatuwa na very reasonable naman. Tsaka, imagine mo yung dedikasyon nila rito para sila pa yung humiling ng workshop. Para lang, alam mo yun, yung atake nila rito naiiba. Hindi si Susan Africa sa Batang Quiapo, hindi si Z sa Broken Marriage, pero tapos dun sa Dirty Linen. Di ba lahat sila nakikika-operate? Kaya imagine mo kung iba yan, ako, baka nakakwenta na yan, pati workshop may bayad. Sila hindi, talagang mahal lang nila yung kanilang craft. Sa OGDS workshop sila. Eh, doon ginawa, pero hindi ako nag-workshop. So, hindi ka naningirang for that workshop? Hindi, Hindi ka naningirang naningil. May bayad ng workshop. Hindi kaya nga doon na namin ginanap kasi kung sa iba pa kami mag-workshop, di per hour yun. Sa amin. Pero, Diba? ang ganda na sinabi mo, for the industry, kaya... Oo. Oo. So, nagpatawad na kagad sila bago na sila
Hindi, tumingin din sila sa friendship. May pangako naman ako sa kanila eh. Gigess ko sila sa lugar ko. Hindi, joke lang. Hindi, ano naman sila, hindi, ewan ko, hindi naging issue no Ethel, hindi naging issue yung DF. Hindi, kasi they all love the project. Alam mo yun, ang kwento kasi nito, isang pamilya na ang middle child, since siya lagi yung kawawa, siya yung kumikita. Yung pagdating niya dun sa si Ethel, ikaw magkwento, baka mapasobra, Hindi. Napakadali on my part as the producer. Tumayo ka kasi nahihirapan ng mga camera, Ethel. Nag-lipstick ka pa naman ng Christian Joy. Regalo ni Tita Cory yan. Hindi. Kwento ko lang how I will use the word easy for me to talk to each one of them and their managers for this project. Dream kasi ni OG maging movie producer. So when he called me in June this year lang, sabi niya, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ng movie. Sige, why not? Then later I found out na dream pala niya maging movie producer. So every time kinakausap ko sila isa-isa, sabi ko, let's also help first-time startup producers like OG Diaz na gustong magkaroon ng contribution sa industriya. Alam ni MZ, he was the first one we talked with. And everyone else, Richard Quad, Direk Lau, even Direk Lau and John. Lahat sila napakadali because alam namin yung goal at yung hangarin ni OG na makatulong at maging part ng industriya. This time sa movie producer. So napakadali nilang kinausap lahat. Secondary yung talent piece. First yung maging part ng magandang project na family drama. Kwento ba? Kwento mo yung kasi para may idea sila kung bakit ba nila ito tinanggap, bakit hindi sila tumingin sa PF, kundi sa project, bakit sila nag-workshop, bakit ganun nila ka-love at gusto nilang mag-immerse sa project. It's a family drama of this generation. Why do we say that? Because lahat tayo may issue sa pamilya, lahat tayo may kwento sa pamilya. Nagkataon yung every member of the family represents a generation. Si Tita Susan is a boomer, si Richard is a Gen X, si Zanjo is a millennial, si Leslie is millennial, millennial Yes. Si Kina is Gen Z, and si Johara, who happens to be Richard's daughter, is already Alpha generation. So lahat ng issues natin sa pamilya, kung mapapansin nyo, iba-iba na ang take natin bilang miyembro. Kasi iba-ibang generation ang pinagagalingan natin. So, it may seem to you like it's a regular family drama at makikita nyo yung sarili nyo at makaka-relate kayo doon sa mga roles that they're replaying. But one thing that will strike you is, iba-iba pala tayo ng take. Hindi tayo pare-pareho. So, that's what's going to be unique with this material. Diba, Direct John? Ibibigay ko rin kay Direct Lawrence at kay John to further explain kung ano yung sinasabi ko, Direct. John. Kasi ikaw yung balik. Loko. Susugan ko lang po yung kwento ni Miss Ina. Yes, this is a family drama but it's about a modern Filipino family. Kasi po, may papakita natin na within every generation may conflict. At yun ang kumbaga little tremors that cause a family to slowly decay. Na minsan ang problema, hindi natin sinasadya, pero ang conflict is within ourselves as members of the family and as individuals. So, yun po. yung movie, parang puro manifestations ng mga character. Very behavioral in a way because kung ano yung reaction natin in a certain situation or event, no? Nagmamatter yan kung ano yung belief ng isang parent. And culturally, more, so
parang smorgasbord na yun na magiging parang issue na lahat every time kapag nagsalita ang isang matriarch. No? And very Pinoy because ang decision making sometimes nagmamatter kung ano ka ngayon, kung ano yung issue mo sa present. So it's a family drama na ang thesis would be titingnan natin yung values ng mga character na to sa context ng pagiging Pinoy in a toxic environment in Asia. Thank you, pa. Okay na. Yeah. Thank you, pare. Miss Edel, ang social na pare, si Edel talaga. Si Edel ng creative din. Piling ko siya pinakamahal dito. Si Edel. Hindi. At Talaga sumagot sa kanya. June, alam mo naman, si OJ and I, we've known each other since early 1990s. Showbiz Lingo pa lang. 92. 92. Nung nagtatrabaho kami sa Showbiz Sige Lingo. nga, maniniwala. Kantayin mo yung theme song. Showbiz Lingo na, Showbiz Lingo na. Hindi mo siya, kaya pwede mo na siya pasok ko. Kasi, you don't say no to friends. So, pag tinatawagan ka, sinasabi, at least hindi niya ako hiningan ng di ba, chismis para pang blind item. Alam naman niya, hindi ko siya bibigyan. So, sabi niya, tulungan mo naman ako, gusto ko mag-produce ng movie. Palagi yan tumatawag pag may lumalapit sa kanyang mga gusto mag-invest for a movie. And tama yung sinabi niya, I don't want to get into something na hindi ko naman alam kung anong movie production. Maraming lumalapit sa kanya, gusto mag-produce ng movie. Kaya sa kanya ako lumapit para hindi tayo maloko. Oo naman. Yun. Maraming lumalapit sa kanya, mga retired. Tsaka yung mga nangungutang, lumalapit. Hindi pa ako namumukang sa kanya. Tawag ka rin ba ng isang actor? Isang actor na nagkakalit ka. Sino? Sabi ko pa lang tahan ka rin ng isang actor na nagkakalit. Joke. Hindi niya ako inutaman. Hindi ka nag-invest ako. Si Ethel yata nag-invest eh. Hindi ko kilala kung sino yung blind guy. Sabihin mo sa akin. Alam mo, si Ochi, sorry ah. Ang hirap niyang, kunyari may blind guy siya, kasawagan ko siya. Sabihin niya sa akin, manood ka, sayang din yung isang view mo. Sabi ko, corny naman ito, ayaw sabihin ko sino yung blind guy. Ganun siya pag tinawagan. Alam niya yun. So hindi rin siya makahingi sa akin ng blind guy. It's not a movie. So anyway, hindi naman tungkol sa blind item yung pelikula. Pero parang good luck. Thank you, Joe. Talagang parang big production talaga ito. Bago pa lang may announcement na bago pa. Oo. Alam mo, gusto ko lang maidagdag si Z, kinausap namin. Tapos, gusto ni Z bigyan ng pagkakataon yung mga taga-teatro. Sabi niya, okay lang kahit hindi masyadong mga artista. Basta mahusay umarte. Kaya naman, pinagmamalaki ko na napakahusay nilang umarte. Talagang workshop pa lang, bigay na. Kaya, nakakatuwa itong cast na to talagang sinunod namin sa mukha ni Z para magkakamukha sila lahat. Pero eto pare, magtatanong din daw si Salve Asis. Salve Asis. Bulong-bulungan niya ako. Bilisan mo na, 30 minutes na. Sige naman, tanong ka pa na. Alam mo si Salve sa lahat ng editor. Tsaka nakakatuwa yung mga tinatanong niyo tungkol sa movie talaga. Hindi. Gusto mo ba magtanong kami kay Sadio ng iba? Kaya kayo mag-start at shoot. Tapos, anong time? May timeline kayo? Can you start the play it or screening ba or sa CD? Ako na ba sasagot, Ethel? Okay, so ito po ay, ang target play date namin po ay January 22. Yes, next year po. Opo. At magsisimula na yung shooting sa Monday, November 11. At exclusive po sa SM Cinemas. So, may mga ganun na ngayon para hindi na masyadong, kasi pag pinadistribute mo pa sa iba, baka mag-away lang kayo. So, dumiretso kami sa SM
sir, after this, may mga plans? Yes, may mga plans ako like tomatoes, kangkong. Depende. Meron naman akong grupo ng mga ano kung gusto pa nila. Alam mo, sa totoo lang, di ba? Alam naman natin yan. Sa 10 pelikulang pinalalabas, swerte na yung 3, 4, humamit sa takilya. Diba? Pero kung mapapansin natin, yung iba talagang ano pa rin, sumusugal, tumutulong pa rin sa industriya. Kasi syempre, at the end of the day, ayaw pa rin nating mamatay ang industry. Lalo na gusto nating itulak lahat ng mga manonood para literal na pumunta ng sinihan para manood. Itong pelikulang ito ay makaka-relate. Ikaw bilang anak, ikaw bilang nanay, ikaw bilang tatay, makaka-relate ka dito. Ay, ako yan. Oh my God, ako yan ng bata. Yung ganon. Tapos, ang dami pang revelation dito sa movie. Kaya, tuwan-tuwa yung buong cast dahil first time nila lalo na si Tita Susan, siya dapat magkwento dahil siya veterano na yan sa industriya. Alam niyo po, kung may movie na pag tinanong ninyo, may kontrabida ba dito? Ang masasabi namin, ito isang pelikula walang kontrabida. At si Direk Lau po ang mag-elaborate naman. Sino po ang talagang kontrabida ng movie dito? Yeah, actually, it's the situation yung bida. Yung sinabi ko kanina, really depends kung ano ka, current situation mo. So, is it emotional, mental, or economic? No? So, the kontrabida would be the values of the generation. No? Kung ano yung pinagpaniwalaan, no? Anong kinagisnan, or is it working sa generation ito? So yun ang kontrabida dito. So also interesting din dito because we will discuss or titingnan natin how Filipinos react in this kind of situation. Sa context ng Didios family. Thank you. Ito si Virgin. Sinaraw yung bida at kontrabida dito. So, siya nagsimula na wala raw kontrabida dito. So, sa'yo? Nag-agree ako doon na hindi sa character. Hindi character yung bida at kontrabida. Yung sitwasyon na nangyari dun sa buong pamilya. Kaya lumabas yung mga ganong klaseng galit, ganong lumabas yung mga desisyon na pwedeng makasakit, pwedeng maging problema, at kung paano yung aayusin ng isang buong pamilya ng sama-sama. Yung sitwasyon sa buhay. Siguro, pinaka-kontrabida dito is yung kahirapan. Yung kahirapan na binibigay sa bawat pamilya sa lipunan. Yun yung tingin kong kontrabida dito sa pelikula. Yung ito bang how to get away from my toxic family, parang inspired na rin sa how to make millions before graduates. Kasi si SM Cinemas din, parang meron yung style. Yes, sagutin mo muna. Sunod akong tanong. Okay. So, yung how to make millions before graduates, napanood din namin yun. Pero, kung inspirasyon, yes, nag-inspirasyon natin siya. Pero iba mo yung kwento nito. So, ako lang nakaisip na gawin siyang how to get away from my toxic family, na nakakatuwa kasi kausap ko pa yung NTRCB chairman, si Lala Soto, at siya pa yung nag-suggest kung paano ilalagay yung toxic sa pelikula. So, yung isisingit lang daw yung toxic, tapos family.
So, excited din si Chairman Lala doon sa movie. Kasi pag family drama, director, pero madadagdag si Sir John. Pag family drama, kasi meron talagang toxic sa story, sa family. Meron talagang may toxicity na nangyayari sa storya. So ano yung kaibahan nito? Doon hindi masyado yata na ilatag yung kwento. Sino ang bida, sino yung nagsasabing, sino yung gusto mag-get away sa kanyang toxic family, si Sanjo ba to? Ano yung kaibahan nito sa mga typical na mga family drama natin? Ang dami natin mga ginawang mga napapanood ng family drama na meron talagang toxic na sa story, di ba? Na character. Sa POV to ni Sanjo. Okay. So everything mapanood natin is about Sanjo. And paano ni Sanjo as the winner, Sanjo as our The provider, no? And paano siya mag-react sa mga tao na in a way hindi ko pa emotionally ang hirap kasi kapag sasabihin ko ngayon na pupunta kung saan kami pupunta because wala pa na hindi pa namin Nasisimulan. hindi pa namin nasisimulan. Very interesting yung character because so na may gray area din kasi sometimes, no? Na ayaw ko rin pumunta doon na may righteous yung character because ito yung sa tingin niya, no? So gusto ko rin pumunta na titingnan natin, dapat dig deeper tayo ang emotion niya as the provider, kung anong relationship between niya sa parents niya, sa family niya, and of course sa mga distant relatives. At saka yung atake mo direct na hindi sana nega ang dating. Of course, So, yeah. Kasi ayaw natin dating. Yes, ayaw natin i-generalize na mali ito, mali yan. Because unfair naman yun. Mas gusto namin titingnan na anong mga reason behind sa mga in a way nasa totoong buhay. So kasi gusto lang namin maging balance din. Hindi lang naman very interesting yung title because at the end of the day yung character parang kwento na siya. Sorry. May mga para hindi spoiler. Para hindi spoiler, pero gusto ko lang namin makita yung Sanjo as the hero, kung paano siya maging self-destruct in a way, or self-destruction ba, or self-preservation. Yun gano'n. So yun ang drama ng character dito sa character ni Sanjo. Parang lalim na direct. Let's segment kasi ito. Kasi ipagdagdag ko lang din, yung sabi nyo na yung difference from the usual. Na family drama. Siguro it's more of the atake ng script at sa direction. Of course, atake ng characters. Kasi Yun ito, na. tahimik, but it doesn't mean that if the family is quiet, there is no conflict. So dun tayo huhugot na minsan di ba may kasabihan, silent waters run. Pero later on, sumasabog. Yes. Di ba? Unti-unting Oo. pagsabog. Naiipon. Yeah. Unti-unting pagsabog ni ang character po ni Character ni Sanjo. Yun po yung aabangan natin. Yun lang. Kasi di ba sa Pilipino, bigyan na si Sanjo, ang mataisin talaga yung Gen Z. Ang tanong dito, hanggang kailan titiisin ng character ni Sanjo ang lahat ng nangyayari sa pamilya. And we believe na at tayo may Sanjo na characters sa pamilya natin. Oo. Yun yung sana next question ko direct. Sa lahat, siguro kung sino gusto sumagot, except si Johara at si Tina, parang bata pa kasi nila, baka hindi pa nila masyado na ano yung toxic sa family, di ba? Lahat siguro makakarelate, I'm sure lahat naman siguro na nakakarelate na merong toxic talaga sa pamilya natin. Di ba? Or kahit sa sarili din natin. Paano nyo nahahandle yung ganun sa inyo, personally sa inyo? And we started from Sanjo. Paano mo yung, I'm sure siguro nakarelate ka rin, may toxic din talaga sa pamilya. Paano mo yung nahahandle at paano mo nalagpasan? Tapos ka na pa doon sa toxicity na yon.
Ganun talaga ganun talaga, hindi mo mapipili kung sino pamilya mo. Paglabas mo sa mundo, sila na yung pamilya mo. So nasa inyo na yun kung paano kayo mag-grow sa family. Hindi mawawala talaga yung, lalo na kung hindi ka naman nag-iisang anak, parang kami, 6 kami. So, siyempre, hindi naman pare-parehas na lahat kayo may suswerte yan, hindi maganda yung nangyayari sa buhay. Pero siyempre, hindi tao lang tayo lahat, hindi natin may iwasan na may mainitan. Pero wala, pamilya kayo Kung sino meron, kung sino may kaya, siya dapat hindi mo na kailangan i-utos yun. Kumbaga, dapat intindihan mo na bilang kapatid o bilang anak na huwag naman masyadong selfish, di ba? Kasi sinong tutulong sa kanila? Kung ikaw mismo kapamilya, hindi ka tutulong, mas lalang wala tutulong na galing sa labas. Diba? So, tingin ko, hindi siya parte siya ng buhay at hindi naman habang buhay magiging gano'n. Malilipasan, kailangan pagdaanan para matuturin. Para matuturin naman kung sino yung naging toxic bro, kung sino man yung lagi na lang sumusuporta o ano. Parang lahat yan may lesson. Lahat yan matututo sa dulo. Doon diliwanag at doon sisimula ang panibago. Di ba? Panibago. Simula ng buhay nila. Hindi na masyadong detalye, siyempre. Hindi rin siguro sa unfairness sa mga ibang involved kung makikwento man ang gusto. Pero malaking bagay pa yung pagkakaroon mo na ng pamilya, may asawa ka na, may anak ka na, kahit paano nalagpasan mo na yung toxic na yun. Una-una, napakasarap talaga napakasarap na pakiramdam ng magkaroon ng sariling pamilya. At lalo na ngayon, meron na rin akong anak. Siguro ito yung pinaka-challenging, ito yung pinaka-tiring, pinaka-masarap, at pinaka-gusto kong role sa buhay ko. Yung maging asawa, maging tatay. Really, that's anak namin. So, mas lumalim yung sense of responsibility, hindi lang sa pansarili, di ba? Kasi sa ngayon, hindi na lang sarili ko yung iniisip ko like before. Ngayon lahat ng desisyon ko sa buhay, marami nang involved na kailangan kong intindihin. So, yun, mas masarap, mas sumarap, mas naging exciting, mas nagkaroon ng mas malalim na purpose yung buhay. Siyempre, panibagong chapter na kasi yan. O kung paano natin atakihin yung problema nung araw. Ngayon, gusto ang daling magsawa ng mga bata ngayon. Yung mga empleyado nga, kakapasok lang, ang gusto mataas na sweldo. Kakapasok lang, gusto nagsawa na agad. Parang gusto agad YOLO. Di ba? I mean, gusto nila yung happy-happy lang. Hindi naman yung pinagdaanan natin nung araw na kami nga, Diyos ko, 50 pesos talagang ginto natin inamin doon. Kayo, Diyos ko, magkano baon nyo? Tapos nagre-reklamo pa kayo. Ayan, pinapaligyan yung mga tsunak. Hindi, yan? Yung mga anak ko, mga mababait naman yan, mga yan. Basta huwag mo lang gigisingin. Hindi, joke lang. Hindi, naman yan. Kaya nga yung mga natututunan ko nung bata ako, nung na-realize, yung mga realization ko nung bata ako, syempre, yun ang, pag kinukwento ko yan sa mga anak ko, nababadoyan sila, nakokornihan sila. So, minsan na lang, pag nagtanong sila, ayun, sasamantalahin ko. Kukwento ko kasi nagtatanong sila. So, ganun yung mga bata ngayon, ikaw na mag-a-adjust sa kanila. Medyo pipihit ka rin para, kasi hindi kayo magkakaintindihan pag pinairal mo yung pagiging sundalo mo nung araw sa kanila. Hindi pwede na yung ganyan ngayon. Kaya nagkakaintindihan naman kami ng mga anak ko. Mga babae yan, ano? Kaya, Si Richard, ikaw ba may nakarelate ka din sa mga anong karakter na tinutulong dito sa movie? At of course, napagdaanan mo rin yung gano'n, may mga toxic din talaga at paano na Parang hindi sa akin applicable yung hindi ko alam kung toxic ka, pero disagreement sa family, meron mga normal naman yan. maling decisions,
Pero siguro tingin ko yung ano din, yung approach mo din, yung kung paano yung na-approach yung gano'n eh. Dumadating ba sa'yo o nararamdaman toxic yun? O feeling mo responsibilidad mo na tulungan yun? So sa akin siguro hindi ko nakikita toxic, kasi nakikita kong responsibilidad yun. Pero aware ako na, usual problem ng Filipino family yung laging yung pagiging toxic. Yung minsan, yung mga member ng family, ng Filipino family, hindi nakakatindig sa sarili nila. Minsan umaasa sa isang member ng family. Aware ako din. I'm proud to be part of the project kasi nga, bihira naman yung nagtatakil ng gano'n eh. Diba? Imagine mo kung ang daming family ng gano'n, diba? Ang hirap pumundan nila at ang buong Pilipinas. I hope yung kulturang gano'n, sana magising sa ganito mga project. Mawala sana. Proper parang mahirap. Parang nakakalakihan na natin yan. Last kay Miss Leslie, baka may madadagdag ka. Then finally siguro si Ma'am Susan. Since baka marami ka talaga napagdaanan siguro Ma'am Susan. And kay Miss Leslie mo. Napakaganda ng pelikula ng kwento kasi ever since I got involved, parang it made me reflect sa sarili kong pamilya, mga experiences, and it made me realize na hindi sa meron yung ililabel mong toxic, pero question talaga kung ano yung mga nakagisnan natin. And a lot of times, parang thinking of my family, hindi sa sinasadya na maging toxic, pero sa nakagisnan nila, sa paniniwala nila, tama ako. So tama ako, kaya ako nilalaban ko, pero hindi ko alam na nasasaktan na pala kita. Na toxic Toxic pala ka na pala sa kanila. yun nga, toxic ka na pala ako sa'yo. So parang iniisip ko din certain things na feeling ko tama ako na meron pala akong nasaktan na family member na hindi ko talaga sinasadya. So parang nagtatanong din siya na ano yung tatanggapin natin? Parang it also makes me ask kung ano yung unconditional love. May hangganan ba yun? Dapat ba mag-set ng boundaries? Tapos kung nag-set ka ng boundaries, ibig sabihin nun, hindi na siya unconditional love kasi parang nag-set ka ng hangganan. Yun nga, so parang ang galing kasi yung film asks a lot of questions and it also makes us reflect. And I think it will start a conversation na, oo nga, parang where are you coming from and what is your perspective? At yun, parang we will agree to disagree, how do we come to an understanding kahit iba-iba yung paniniwala natin at yung mga perspective. So, hindi sa parang talagang masasabi natin siya yung tama, siya yung mali, pero parang just really questioning all of that, and then if we really love each other, parang natin ayusin yun. So parang I feel like it will spark a lot of different conversations at parang maraming reflections on my family and my experiences na yun, parang it makes me more mindful of my behavior. At ngayon, kasi syempre we have our family that we grew up with, tsaka yung chosen family natin. Ngayon na parang I'm more aware of certain things na toxic pala sa iba, parang I really try to break that pattern with my own daughter. Para I'm not mindlessly hurting her feelings. Yung talagang I make sure she tells me how she feels. I also explain where I'm coming from. Para kahit magkaiba kami ng perspective, makakahanap kami ng that middle ground. Thank you. Finally, Wala namang toxicity masyado sa family namin, pero sa observation ko, I think 3 key factors in solving the toxicity in any family. Number 1, communication. If you can't communicate, go to a therapist, find a bridge para magkaroon ng communication sa family. I think number 2 would be acceptance. You accept your family as a member. And I think ang pinaka-importante sa lahat is love. Lalo na kung family kayo, mahirap magmahal sa mga tao, mahirap magmahal. Pero siguro yun ang key ng buhay. Kasi our life really is really just for love. We love our jobs, we love our workers. I think that would be the answer.